Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Okay lang. Paki-check yung katabi mo, sabi mo, okay ka lang ha? Alright. So ngayon po mga kapatid ay meron tayong bagong paksang tatalakayin. May kahabaan itong paksa ko pero hahatiin ko lang siya sa gitna para ma-continue natin sa kalooban ng Diyos next Sunday sapagkat ang ating topic is about the gifts of God, ang mga kaloob o regalo ng Diyos. That's why ang aking topic is God is a giver of gifts. Mula sa theme na the gifts of God o ang mga regalo o kaloob ng Diyos. At yan, ang paksa natin, God is a giver of gifts. At isa sa pagpapatunay that God is a giver is found in the book of Romans. Book of Romans chapter 8 verse 32. Na kung saan po ay ipinakikita na sa pagiging generous giver ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang napaka-mahal na regalo para sa bawat isa sa atin, walang iba kundi si Jesus. He gave Jesus as His precious gift to all of us. So, please read Book of Romans chapter 8, verse 32. Ito ay kukuhanin natin sa Magandang Balita, Biblia. Kung ang sarili niyang anak na tumutukoy kay Jesus ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. So dito po ay sa pag-aanalisa ng talatang iyan, ay ipinapakita na si Jesus ang isa sa mga napaka-importanteng regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Jesus is the most precious gift that the Father gave to mankind. Kaya paparating ang tinatawag na Kapaskuhan, wherein ay pinagdiriwang ng maraming tao ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. But this reminds us of God's greatest gift, Jesus, to all of us. Bakit ko nasabing si Jesus ang greatest gift na ibinigay ng Father sa sangkatauhan? Sapagkat sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 8:32 na kung yung kanyang anak ay hindi ipinagkait o pinagdamot sa atin, ibig sabihin, kusang iniregalo ni Father God si Jesus Christ sa sangkatauhan, hindi ba niya ibibigay ng masagana din sa atin ang lahat ng bagay? So, kung aanalasahin nyo ang talatang yan, wala nang ibang tataas pa o lalaki pa doon sa regalong ibinigay ng Diyos ng una. Sino? Si Jesus. Anong sabi ng John chapter 3 verse 16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino? Si Jesus. Upang ang sino may sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito mga kapatid, ay ipinapahayag sa iyo't sa akin na kung si Jesus ay hindi ipinagdamot ng Father,
Sa halip ay hinayaan itong mabayubay sa cross. Hinayaan itong magdusa at maghirap sa cross bilang regalo sa sangkatauhan. Hindi ba niya kayang ibigay din ng masagana ang lahat ng bagay? Kaya yun pong pag-uunang bigay ng regalo ng Father God sa sangkatauhan patungkol kay Jesus ay nagbubukas ng pintuan upang ipagkaloob din niya ang napakasagana po niyang regalo pa sa atin. At dito ay atin pong iisa-isahin ano pa ang ibang regalo ng Diyos na po pwedeng ipagkaloob niya sa ating lahat. At tiyak na ito'y kanyang ibibigay. Why? Sapagkat nag-demonstrate na siya na ang number one na pinaka-precious na ibinigay niya sa sangkatauhan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kaya niyang ibigay sa atin ang lahat pang regalo na isinasaad ng Bible. Merong 7 gifts of God. May 7 mga kaloob ang Diyos. Ngunit hindi ko maisasaysay sa isang pangangaral ang 7 ito. Sapagkat hindi ko maipaliliwanag na detalyado ang bawat isa kung sa araw na ito ay ibababa ko ang 7 regalo ng Diyos na yan. Matatapos tayo ng 6:00 ng gabi yan. Paano yung second service? Hindi po ba? Mahihirapan po tayo. Kaya, for the meantime, magda-down payment muna ako. No? Mga 3 o hanggang 4 muna ang maibibigay kong regalo ng Diyos. At ano ang unang mababanggit ko na regalo ng Diyos sa atin? Other gifts na inihanda ng Diyos para ibigay sa atin is called the gift of salvation. Ito po ay regalo o kaloob na kaligtasan. Ano ba ang tinatawag na gift of salvation o sa Tagalog ay kaloob na kaligtasan? Ang kaloob na kaligtasan ay ang pagkaligtas ng tao mula sa hatol ng Diyos sa lawa o dagat-dagatang apoy. Na yung tao ay makaka-escape from the judgment of God in the lake of fire. Okay? Na ang tao ay hindi na siya hahatulan ng Diyos para maparusahan habang buhay sa dagatang apoy. That is the gift of salvation. Na ang tao ay naka-escape ng judgment from God. At ano ang talata sa Bible na ang kaligtasan ay libreng regalo ng Diyos? Nariyan sa aklat ng Efeso 2, talatang 8. Mababasa natin na nakapaloob diyan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At itong kaligtasan na ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay regalo o kaloob ng Diyos. Nandiyan po yun. At hindi mula sa ating mga sarili. Paano ko ipaliliwanag yung nakalagay na Efeso 2, talatang 8? Nasa ilalim ang aking paliwanag. Ang ating pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay isang regalo din mula sa Diyos na nagbibigay kakayahan sa bawat isa sa atin na manampalataya kay Kristo para maligtas ang ating kaluluwa sa paghatol ng Diyos. So dito po, kapatid, hindi ka makakaroon ng paniniwala kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng regalo ng pananampalataya.
Kaya ka nanalig, naniwala, dahil binigyan ka ng Diyos ng regalo o kaloob na pananampalataya. At ang pananampalatayang yan ay hindi na-produce sa sarili mo lang. Ya'y galing sa Diyos at isinilid niya sa puso mo para manampalataya ka at ikaw ay maligtas. Bakit kamo? Next slide. Dahil ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Paano ba maliligtas ang tao? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, so yung pananampalatayang isinilid niya sa puso mo ay hindi galing sa iyo. Kundi ito nagmula sa Diyos na inilagay niya sa puso mo para habang nakikinig ka, naniniwala ka doon sa pinangangaral. Amen po ba? At maliwanag ang sabi, dahil ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, ito ay libre. Sabi mo sa katabi mo, libre ang kaligtasan. At hindi mo ito pwedeng bayaran. Malinaw na hindi mo maaaring makamtan, matanggap o ma-receive ang kaligtasan sa pamagitan ng pagbabayad mo ng mabubuting gawa. Hindi nababayaran ng mabuting gawa ang kaligtasan. O kaya naman ay babayaran mo sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos. O babayaran mo ang kaligtasan sa pagiging miyembro ng anumang relihiyon. Hindi po iyan, kapatid, nababayaran ang kaligtasan. Ang sabi sa aklat ng Efeso 2, talatang 9, kung ito po ay ating ipagpapatuloy na basahin mula sa verse 8 kanina, at pagdating sa verse 9, anong sinasabi? Ang kaligtasan ay hindi bunga ng inyong mga gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya lahat ng mga pupunta sa langit, mga taong mapagpakumbaba, wala silang pride na sinasabi, kaya ako sa langit dahil ako ang napakamabuting tao sa buong mundo. Ako ang pinakamabait sa lahat. Kaya ka pumunta sa langit. Kung yan ang nasa puso mo, hindi ka papasok sa langit. Sapagkat maliwanag na sinasabi na ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao ay hindi bunga ng ating mga sariling mabubuting gawa, kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Amen? Naintindihan mo? Okay. At sa next slide naman natin, kung wala tayong maipagmamalaki, so malinaw na ang kaligtasan ay tinapos na gawa ni Jesus Christ sa cross nang mamatay siya doon. Sa English, salvation is the finished work of Christ. Tinapos na ni Jesus ang kaligtasan nang mamatay siya sa cross. Efeso 1, talatang 7. Ano ang sabi? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang biyaya o kagandahang loob. Anong ibig sabihin na tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo? Yung sinabing tinubos, ibig sabihin, binayaran niya. Binayaran niya ang atin pong mga kasalanan. At dito'y nakita ho natin, mga kapatid, kung paano niya binayaran. Nang ibuwis niya ang kanyang buhay
nang siya'y mamatay sa krus. Kaya maalala nyo nung mabatid na ni Jesus Christ na siya ay mamamatay na, bago niya iniyukayok ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga, sinabi muna ni Jesus habang siya'y nakapako, "It is finished." Sa aklat ng 1:19, talatang 30. Yung English na "it is finished", ang Greek word niya, bakit nabanggit ko ang Greek word? Sapagkat ang original na pagkakasulat ng bagong tipan na Biblia ay wikang Greek. Ang Greek word niya ay tetelestai. Sumigaw siya ng tetelestai, ang literal meaning ay bayad ng buo o fully paid. Ang salitang tetelestai na ginamit ni Jesus ay hindi po isang religious terminology, kundi ito po ay business transaction terminology noong kanilang kapanahunan. Kasi, pag po ang isang tao ay nakaka-fully paid na po sa binayaran niyang o binili niyang produkto, sinusulatan po yun ng tetelestai. Ibig sabihin, wala nang pagkakautang, fully paid na yung taong bumili ng isang produkto. At ginamit ni Jesus yun pong ganoong business transaction terminology nang siya'y nakabayubay sa cross. At bago siya mamatay, ay ginamit niya yung business transaction terminology na tetelestai. Ibig sabihin, bayad ng buo. So sa makatuwid, mga minamahal, ipinakita sa atin dito, binayaran ni Jesus Christ sa cross ang ating mga kasalanan, pati ang kabayaran sa kasalanang ginawa natin. Siya ang nagbayad at walang utang. Amen? Kasi ayaw ni Jesus na may utang. Amen? Kaya dito, nakita natin, sa next slide, ayan binayaran niya ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Fully paid. At ano yung kabayaran na iyon na binayaran niya? Ang binayaran po niya ay ang sumpa. Yan po ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, ang tao po, dahil po ito ay may kasalanan, merong dumadaloy na sumpa sa kanyang buhay. Merong sumpa ng kamatayan. Meron pong sumpa ng kahirapan. Meron pong sumpa ng sakit at karamdaman. Meron pong sumpa ng mga pagkabigo sa buhay. So marami pong mga sumpa po yan na nandoon sa matandang tipan na pag binayolate mo ang 613 laws sa Bible, hindi lang po 10 commandments po, 613 commandments ang nariyan sa matandang tipan. Isa man sa binayolate mo doon sa 613 na utos, ay kakapitan ka ng sumpa. Kaya nga ang kabayaran ng kasalanan ay sumpa. Kaya ang tao ay may sumpa. So ano yung binayaran ni Jesus nang siya'y napako sa cross? Binayaran niya ang sumpa. He paid the penalty of our sin, which is the curse, yung sumpa. At ito ay pinahayag sa atin sa Galatia 3, talatang 13 hanggang 14. Basahin natin yung sinasabi sa Galatia 3:13 hanggang 14. Lahat ng layana sa sumpa ay basahin yan. 1, 2, 3. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin.
sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamagitan ng pananalig ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Tinubos, ibig sabihin, binayaran ni Kristo doon sa krus ang kabayaran ng kasalanan na kung saan ito ay sumpa. Binayaran niya ang sumpa. Siya ay naging sumpa para sa atin ng mapako sa krus. Kasi nasusulat sa aklat ng Deuteronomio po yun, na ang bawat ibinibitay sa krus ay mga taong sinumpa. Kasi yung pong pagbitay sa krus ay isang capital punishment. Severe capital punishment. Pag sinabing capital punishment, para po itong idiniklara na ikaw ay kailangang mamatay saan? Sa silya elektrika. Life sentence. Death sentence po yun. Death sentence, hindi life sentence. Ang life sentence kasi hindi ka papatayin kundi bubuhayin ka na nakakulong. Pero ito, death sentence ay sentensya ng kamatayan. At lahat po ng mga taong ipinapako sa cross, sila po, mga minamahal, ay tinawag na mga taong sinumpa. Mga itinakwil at isinusuka ng lipunan. Kasi karamihan po sa mga ipinapako ay mga kriminal. Kaya meron si Jesucristo na nakasama, 2 lalaki, na ipinako sa bahagi ng kanyang kanan at ipinako sa bahagi ng kanyang kaliwa. Sila'y mga kriminal, mga mamamatay tao po yung mga taong iyon. Kaya dapat lang sila. Pero si Jesus, alam natin, hindi siya kriminal. Wala namang nagawang kasalanan ng Panginoong Jesus. Ang kasalanan lamang niya ay ipinahayag niya na siya ang tagapagligtas. At yung mga religious leaders ang nag-akusa sa kanya na siya ay namumusong. Kasi ang paniniwala nila, si Jesus ay tao lang. Ordinaryong tao at hindi Diyos. Hindi kasi pwede maging tagapagligtas, tao lang, tagapagligtas mo. Dapat kung may magliligtas sa atin mula sa sentensya ng hatol ng Diyos, Diyos dapat ang pwede magligtas lang sa atin. At dito, nakita ho natin, kapatid, si Kristo ay naging isang tao. Nagkatawang tao ang Panginoon. Tao talaga ng maging tao ang Panginoong Jesus. Ang sabi ay iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos pansamantala. At siya ay nag-anyong tao upang kanyang mabayaran ang sumpa sa buhay ng tao. Kinakailangan kasi mamatay sa krus Kung si Jesus ay hindi tao, tau-tauhan, so kunwari lang ang kamatayan sa krus. Kaya kung ganun, yung pagbayad ni Jesus sa sumpa sa atin, kunwarian lang din. Kaya yung kalayaan natin sa sumpa, kunwarian din. At lahat tayo, kunwarian lamang. Di ibig sabihin, pag sinabing kunwarian, hindi totoo. Pero hindi, talagang totoo si Jesucristo ay naging tao. Yun ang dahilan kung bakit may Pasko na pinagdiriwang. Upang ang tao ay kanyang matubos mula sa sumpa. At pag natanggal yung sumpa sa atin, anong ipapalit? Ipapalit niya ang ipinangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham. Grabe, basahin yung pangako ng Diyos kay Abraham. Saan makikita? Sa Genesis chapter 12. Pag binasa niyo po yun, ang tindi ng pangako ng Diyos kay Abraham. Gagawin kitang pagpapala sa lahat ng tao. Tindi ng pagpapalang pangakong yun. At ang pangako ng Diyos, ang sino mang sumusumpa sa iyo, susumpain ko. Pag may umaway sa iyo, aawayin ko. Pangako ng Diyos yun. At ang sabi sa Bible, tinanggalang sumpa sa atin nang si Kristo ay mamatay sa cross.
Kasama yan sa kaligtasan eh. Amen? Kasama sa kaligtasan, kaya nga regalo yung kaligtasan. Ginawa ni Jesus yun sa cross. At dahil po doon, wala ka ng sumpa. Sabi mo sa katabi mo, laya ka na sa sumpa. Wala ka ng sumpa. Anong meron sa'yo? Pagpapala ni Abraham ay nasa iyo. Grabe ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, gumising ka. Dumilat ka ng iyong mga mata. Amen? Maaring nakadilat ka pero tulog ang diwa mo. At iniisip mo, nasa kama ka pa. Patungan mo ng iyong kamay ang ulo ng katabi mo. Sabi mong, kapatid, ikaw ay layana mula sa sumpa. Nilagot na ang sumpa sa buhay mo. At ituro mo ngayon siya, ikaw ngayon ay pinagpala ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bahagi yan ng libreng kaligtasang tinanggap natin. Kung libre yan, next slide, para maligtas ka, wala ka ng ibang gagawin pa o idadagdag para ikaw ay maligtas. Paano po ang aking kaluluwa ay maliligtas mula sa paghatol ng Diyos sa dagat-dagatang apoy at maliligtas mula po sa sumpa? Wala ka nang idadagdag o gagawin na anuman. Kasi regalo yan eh. Ang kaligtasan galing kay Kristo ay regalo na walang bayad. Bakit? Kasi lahat ng iyon ay tinapos na ni Lord Jesus Christ sa cross. Kaya hindi na kinakailangan magpapapako ka uli at hihintayin mo ang pagdating ng mahal na araw sa Abril para magpapako ka at makapagpabawas ka kamo ng kasalanan. Hindi na kailangan yan. Dahil tapos na yan. Dahil tapos na, anong dapat mong gawin? Kinakailangan mo nilang paniwalaan. At kinakailangan mong ito ay tanggapin sa puso mo. Sino? Si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala ka nang idadagdag. Maniwala ka na lang. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ang regalo ng Diyos ay regalo ng kaligtasan. Ito ay tinapos na ni Jesus Christ. Wala ka nang idadagdag pa. Kasi kung sasabihin mo para ako maligtas, mula ngayon, magpapakabait na ako. Abay, parang kulang yung ginawa ni Yesu Cristo. Kailangan idadagdag yung mabuti kong gawa. Wala ka na idadagdag, tapos na eh. Papaniwalaan mo na lang siya. By faith, tatanggapin mo si Jesus sa puso mo. Amen? At ang sabi, kapatid, mapapasa iyo ang libreng regalo ng Diyos na kaligtasan. Yan ang itinuturo ng Bible. Amen po ba? Kailangan magpalabasa ka ng Biblia. Kasi maraming Kristiyano, nung magkasala siya, iniisip hanggang ngayon, hindi pa siya napapatawad ng Diyos. Eh kung hindi ka pa nakakilala kay Lord eh, anak ka pa ni Satanas eh. Inaalok na sa iyo ang kaligtasan. Tanggapin mo na lang. Lalo na naging anak ka. Eh di mas madali kang mapatawad. Amen? Naunawaan mo? Sino sa inyo hanggang ngayon, makasalanan pa siya? May makasalanan pa ba rito? Wala na. Kailangan mo na lang sampalatayanan. Amen? Meron ba rito, sa darating na mahal na araw, ay magdadagdag siya ng iba pang bagay para siya ay maligtas? No need na. Tapos na. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mula ngayon, sampalatayanan mo yan. Paniwalaan mo ang ginawa ni Yesu Cristo.
At nasa iyo na ang regalo ng kaligtasan. Amen? Kaya nga regalo. Hindi ginagamit ang salitang regalo. Sige, mag-igib ka ng 10 balde, saka regaluhan kita. Hindi na regalo yun. Bayad na yun. Iba ang bayad sa regalo. Anong pagkakaiba ng bayad sa regalo? Hindi lamang magkaiba ang spelling nila. Anong pagkakaiba ng bayad sa regalo? Tanungin mo ang katabi mo. Huwag kang tumingin sa akin. Sabi mo, alam mo ba ang pagkakaiba? Sige, ng bayad sa regalo. Ang regalo, libre. Ang bayad, ano? May bayad. Nag-iisip pa, ay, ano kaya? Di ba? Amen? Ang libre, hindi na binabayaran yon. At ikalawa, ano pa ang iba pang regalo ng Diyos? Bago tayo dumako sa ikalawa. Ilan sa inyo nakatanggap na ng regalo ng kaligtasan? Amen. Yung iba sa inyo, maaaring first time siguro kayo, hindi pa. O ikaw, matagal ka nang dumadalo hanggang ngayon, ang nasa isip mo pa rin ay hindi ka paligtas. Dahil ang iniisip mo, kulang pa yung ginagawa kong mabuti. Kulang pa. Masama pa ako eh. Kaya kinakailangan mula ngayon, malapit na magtapos ang 2025, mag-New Year's resolution ako. Di ba? Nakuha nyo? Yung New Year's resolution gagawin mo, bayad na yun para maligtas ka. Pero hindi, tapos na. Sumampalataya ka. Kaya lang hindi ka makakapanampalataya kung hindi ka reregaluhan ng pananampalataya. Amen? Kaya nga, yung faith din na siyang dahilan para ka maligtas, regalo din ng Diyos eh. So meaning to say, hindi ka mananatiling dumadalo every Sunday sa ganitong pagtitipon kung hindi ka nakatanggap ng regalo ng pananampalataya. Kung wala ka nun, kasi hindi magiging priority sa iyo ang pagdalo sa ganitong pagtitipon sa gawain ng Panginoon. Kung hindi ka nakatanggap ng regalo na pananampalataya. Dahil bakit ka nandito? Dahil ako ay ligtas, anak ng Diyos, kinakailangan din naman paglingkuran ko ang Panginoon. Amen? Bilang tugon doon sa kaligtasang ibinigay mo. Hindi yung dadalo ka para maligtas ka, maka-attend nga sa church para maligtas ako. Mali yun. Kaya ka dumadalo sa church dahil gusto mong ipakita ang pagmamahal mo sa nagbigay sa iyo ng regalo ng kaligtasan. Hindi para maligtas. Amen? Mga kapatid? Yun. Kaya kamayan mo, katabi mo, sabihin mo, praise the Lord, para tayo nakatanggap ng regalo. At ang ikalawa na regalo is called the gift of eternal life. Roma 6:23. Lahat ng meron nito ay pakibasa ang Roma 6:23. Ayan sa harapan. 1, 2, 3. Ano raw ang walang bayad na regalo o kaloob ng Diyos? Yan ay buhay na walang hanggan. Meron ka ba niyan? Dapat ipapakita mo yan kung meron ka niyan. Okay? Paliliwanag ko yan kung meron ka niyan. Tingnan natin. Next slide natin. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Kailangan mo na uunawaan ito eh. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay isang masaganang buhay. Sa English ay abundant life. Sa piling ng Diyos sa langit. Yun po ang eternal life. Abundant life o masaganang buhay sa piling ng Diyos doon sa kabilang buhay. Na kung saan ay mararanasan mo ang wala ng lungkot, wala ng pagluha,
Isang buhay na puno ng kagalakan, buhay na puno ng kasapatan kahit wala kang girlfriend at boyfriend. Sapagkat sa langit, wala na pong boyfriend at girlfriend sa heaven. Kahit wala kang asawa, dahil sa heaven, hindi na po mag-asawang turingan dun sa langit. At wala kang pamilya, wala na pong turingan na pamilya. Family of God na po tayo, hindi na po earthly family. At masaya ka, sapat ka, dahil kahit wala kang pera, sa langit, di na kailangan ng pera, pero masasaya ang mga tao. Yan ang buhay na walang hanggan. At wala kang material na bagay, pero masaya ka. Yun ang buhay sa langit eh. Akala ba ninyo, kailangan pa ng pera sa langit? Kaya yung ibang mga namatay, ba may pakimkim pa, nilalagyan pa ng pera doon sa kamay, di ba? Pa doon sa langit, baka may pambili doon. Wala na po, hindi na kailangan ng pera sa langit. Hanggang lupa lang yan. Wala na kayo magpakimkim. Nanakawi lang ng sepulturero yun. Bubuksan yun. Pag nakita na nilagyan ng pera yung kamay noong bangkay, hindi niya madadala yun sa heaven. Maging kung sa impyerno pupunta, wala na po yun. Hanggang dito lang yan, pero masaya ang tao sa lupa. Amen? O, eto. At ang buhay na walang hanggan ay isang buhay na hindi ka na magkakasakit at mamamatay. Yan po yung uri ng buhay sa langit eh. Kaya ang tawag ay buhay na walang hanggan. At kinanslate sa English na abundant life. Paano ipinapaliwanag ni Lord Jesus Christ ang buhay na walang hanggan? Ito ha, makinig ang maigi. Paano pinapaliwanag? 1:17, talatang 3. Ito, in-explain ni Jesus what is eternal life. 1, 2, 3, basahin natin. John 17, verse 3. O ano raw ang buhay na walang hanggan? O ano raw ang buhay na walang hanggan? Makilala nila ang tunay na Diyos at si Jesus Christ na isinugo ng Diyos. Paliwanag. Ayon kay Lord Jesus Christ, ang buhay na walang hanggan ay ang pagkakilala sa Diyos Ama. Ang tanging tunay na Diyos at pagkakilala kay Lord Jesus Christ na sinugo ng Ama para iligtas tayo. So, hindi lamang po ang buhay na walang hanggan ay pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa Diyos at patungkol kay Lord Jesus Christ, kundi ang buhay na walang hanggan pala ay pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yun ang buhay na walang hanggan. Ang tanong, ikaw ba ay may malalim na relasyon sa Panginoong Jesucristo? Siya ba ay kinikilala mo na tanging tagapagligtas ng buhay mo? Siya ba ay sinugo ng Ama? Alam niyo po kapatid, ngayon may bago ng doktrina ang Romano Katoliko. Yung bagong Pope nila, si Pope Leo, kasi patay na po si Pope Francis ay nagdeklara, Jesus alone saved the world. At yung title kay Mary as co-redeemer ay pinabubulaanan na po ngayon ng Pope sa Vatican. Na hindi raw po si Mary ang kasamang tagapagligtas ngayon. Kaya kung meron ditong membro ng mga Marian o Legion of Mary na nandito ngayon, sorry, hindi na po siya co-redeemer ng ating Panginoong Jesucristo. Binago na po yan ngayon ng Vatican. At sinasabi nila, si Jesus Christ lang ang tagapagligtas. Malapit ang dumating ang Panginoong Yesus. Ayaw niya, pati Katoliko ay hindi maligtas. Gusto niya talaga lahat maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen po ba? Ayan yung Papa na ang nagsasabi,
si Mary ay hindi tagapagligtas, kundi si Jesus Christ lang. Amen? Oh, naliwanagan na po sila. Kaya lang, marami mga Legion of Mary, baka nagpapakamatay na sila ngayon. Kaya hindi nila matanggap. Diba? Tatawag sila kay Mary. At ipoprosesyon nila. Kaya yun may, tanongin mo katabi, kung sumasama ka ba sa prosesyon ni Virgin Mary, kamo, tapos na kamo ang lahat ng yan. Vatican na ang nagpapahayag yan, na hindi na raw po tayo, hindi na po dapat tumawag pa ang mga Katoliko kay Mary. Isa lang ang tagapagligtas. Sino? Si Jesus Christ. At yun yung sinasabing eternal life. Ang makilala ang Diyos at makilala ang sinugo ng Diyos Ama na si Jesus Christ. Na sinugo para tagapagligtas. So yun po. So sa mga tuwid, mga kapatid, pag-isipan nyo ito. Ayon sa 1:17:3. Next slide. Pag meron kang malalim na relasyon sa Diyos, sa pamamagitan ng pagkilala mo sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, meron kang buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mararanasan mo dito pa lang sa lupa, wala ka pa sa langit, meron ka ng kasapatan, meron ka ng kagalakan, meron ka ng katiwasayan, meron ka ng kapahingahan, meron ka ng katahimikan sa iyong puso at isipan kahit wala kang pera. Kasi may eternal life ka. Kahit wala ka pang boyfriend at girlfriend, matiwasay at ang saya pa din ng buhay mo. Hindi ka malungkot. Hindi ka naaawit, ang Disyembre ko ay malungkot. Dahil wala pa ako. Kahit wala ka pang asawa at lumagpas na sa kalendaryo ang edad mo, meron ka pa ring kapahingahan, katiwasayan, katahimikan, kagalakan, o wala ka man ng anumang material na bagay sa mundo, nakakangiti ka pa din. Why? Because malalim ang relasyon mo, kilala mo ang Diyos. Pero kung sinasabi mong kilala mo si God, kilala mo rin si Jesus, pero ngayon ang feeling mo parang napapagod ka na. Feeling mo para magkakatrangkaso ka, magkaka-COVID dahil walang pera. Teka muna. Uy, baka wala kang malalim na relasyon kay Jesus. Kasi in-explain ni Jesus sa John 17:3. Ano ang buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay ang pagkakilala sa Diyos Ama at pagkakilala kay Jesus Christ. Hindi lang basta pagkakilala yan. Tumutukoy yan sa isang malalim na relasyon. Katulad ni Sheila, wala pang boyfriend yan. Tayo ka nga, Sheila. Tayo ka nga. Yan. Tayo ka nga. Tayo ka nga. Turn around. Turn around. Ayan. Wala pang boyfriend yan, pero nakikita mo parang hindi na kailangan mag-boyfriend. Si Tintin, tayo ka nga, Tin. Ayan. May boyfriend ka na ba, Tin? O, turn around. Ayan. Wala pang boyfriend yan, pero hindi mo nakita yan na malungkot. At sasabihin niya, ang Disyembre ko ay malungkot. Dahil walang boyfriend. Bakit sila masaya? Sino mga walang pera dito at masaya? Manifestation yan ng buhay na walang hanggan dahil sa malalim na relasyon mo sa Kanya. Kailangan naintindihan natin yung buhay na walang hanggan. Na po pwedeng dito pa lang sa lupa, na-experience na yung langit. Wala ka pa sa langit, pero feeling mo, para kang nasa langit. Nakangiti ka. Na pagkakamalang katuloy ng katabi mo maraming pera, mamaya hihiraman ka na niyan. Alam ko, palagi ka nakangiti, siguro marami ka dyan. Baka naman po pwede.
makahiram sa'yo ng 600. Bakit? Pambayad ko sa... Di ba? May ganyan. Kaya dapat ipakita ninyo kung may buhay na walang hanggan ka. Kasi yun po yung uri ng buhay sa langit. That's the kind of life in heaven. Di ba? Kaya nga yung ibang tao ayaw mamatay eh. Kung maaari, ayaw nilang mamatay. Lalo na kung marami silang ipon. Naku, paano na yung mamamatay na ako? Pagdating ko sa langit, wala akong pera doon. Iiwa lang dito. Paano na kaya yun? Baka gastusin lang yung mga milyon-milyon ni Sister Jingsky dyan. Yung mga bilyon-bilyon ni Brother Michael. No? Yung mga milyon-milyon ni Sister Elena. Di ba? Nanghihinayang silang maiwan ang mga material na bagay. Tapos, naku, paano na yun sa langit? Wala ang mga mahal ko sa buhay, maiiwan ko sila dito sa mundo pag namatay ako. Yun ang feeling mo. Pero pag magulat ka, pag nasa langit ka na, wala ang mga loved ones mo, pero ang saya-saya mo dun sa heaven. Wala kang asawa doon sa langit. Wala kang anak. Wala kang kapatid. Meron ka mga kapatid kay Kristo. Pero yung feeling ng earthly family relationship, wala na sa heaven. Nasa Bible po yun eh. Kaya ang pag-aasawa hanggang lupa lang eh. Pagdating sa heaven, yung asawa mo ngayon, Brother Rodel, di mo na asawa sa langit yan. Pero it doesn't mean pwede ka maghanap ng anumang asawa doon sa heaven. Hindi na pwede mag-asawa pa doon eh. Sabi sa Bible, hindi na raw nga pwede mag-anak-anak pa eh. Wala na. Tayo ay matutulad sa mga anghel na hindi na nag-aasawa pa at wala ng physical attraction sa sino man. Pero masaya. Ngayon, dito sa lupa, matandang dalaga ka na at matandang binata, pero masaya ka. Wow! Lupa sa langit yan. Eternal life yan na manifestation. At hindi mo basta mararanasan niya kung hindi mo kilala si Father at hindi mo kilala si Jesus. Kailangan malalim ang relasyon mo sa kanila. Kasi yun daw ang eternal life eh. Sabi ni Jesus. Ang abundant life is knowing God the Father and knowing Jesus. Yung salitang knowing, hango po yun sa Old Testament na sinasabi, ginosko, yung Greek word na ginosko, na sinasabing, and Adam knew his wife Sarah. Tapos, nag-bear ng child, Sarah, si Eve. Nag-bear ng child si Eve. Yung salitang knew, nagkaroon ng tinatawag na sexual relationship. So, ibig sabihin, malalim, close intimacy yun. Yun ang ginamit dito sa salita na yan eh. Na ginagamit natin sa John chapter 17. Yung knowing God, yung salitang know, K-N-O-W, ay tumutukoy sa grabing deeper intimacy. Kaya dyan malalaman kung talagang may relasyon ka kay Jesus at kay Father. Pag satisfied ka. Amen? Wala kang anak, pero satisfied ka. Kasi sa heaven, di na magkakaanak dun eh. Wala nang procreation sa heaven. Pero masaya ang tao. Wala nang tatawag sa iyo, daddy sa heaven, ng anak mo. Hindi na. Magkakapatid na lang turing natin eh. Isa lang ang daddy natin sa heaven, si God the Father. Amen po ba? Pero masaya ka pa din. Amen? Tingnan mo ang mga byuda natin na kapatiran dito. Mga masasaya pa din sila. Wala silang asawa. Bakit? Manifestation ng eternal life. Kaya pagdating sa heaven, hindi man nila nakasama sa langit ang kanilang asawa dahil di nakakilala kay Lord, napunta sa impyerno, hiwalay, di malungkot ngayon ang kapatid sa langit. Hindi siya magiging malungkot doon. Perfect place yun, masaya siya.
Kaya pag nag-manifest dito sa lupa yun, wala kang asawa, pero masaya ang buhay mo. Amen? Sino mga byuda? Tumayo ba ang mga byuda dito para makilala natin? Byuda at saka byudo. Sige, magsitayo ang mga byuda. Ang dami natin byuda. Ayan, no? Ito mga magkakatabi. Ayan, no? Ayan, ang dami, mga byuda. Palakpakan naman natin ang mga kapatiran natin, byuda. Nagsiserve kay Lord. Amen? Hindi sila nagmumukmuk. Why? Because of the eternal life na nasa kanila. Ikatlo. Okay. Ano oras na? 10:40, no? Ito, hanggang ikatlo na lang ako. Hindi na aabot sa ika-4 eh. What are the other gifts of God that God prepared to give to all of us? It is the gift of righteousness. May nasa Bible po yan. May salita mismong pre-gift of righteousness. Yan ay nasa Roma 5, talatang 17. From the New International Version. Ang sabi, for if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Gano pa kaya siya na tumanggap ng masaganang biyaya ng Diyos at ng kaloob na katuwiran ay maghari sa buhay na ito sa pamagitan ng isang tao, si Jesus Christ. So may binabanggit na gift of righteousness. Alam niyo po, ito explanation ko dyan. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3, talatang 10. Walang taong matuwid. Lahat po tayo ay masama sa paningin ng Diyos. Lahat po tayo ay nagkakasala ayon sa Ecclesiastes 7, talatang 20. Anong sabi? Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya lahat ng tao po ay nagkakasala sa paningin ng Diyos. Ngunit, dahil sa ating pananalig kay Jesus Christ. Sino sa inyo nananalig, nananampalataya kay Jesus Christ? Pag ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, ikaw ay idinideklarang matuwid ng Diyos. Ibig sabihin, pinawalang sala ka sa mga nagawa mong kasalanan. At ikaw ay idineklarang innocent sa mga paratang sa iyo doon sa korte ng langit. Roma 5, talatang 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Paano ka napawalang sala ng Diyos? Ikaw ay dineclare na matuwid. Kasi may mga inaakusa sa iyo. Una, si Satanas. Sinasabing yan, lagi nagkakasala yan. Lagi matigas ang ulo niyan. Hindi sumusunod sa iyo. So marami mga akusasyon, may mga evidence pang pinapakita si Satanas sa court of heaven laban sa iyo. Ngayon, nung magbigay ng verdict o hatol ang hukom ng sanglibutan, walang kundi ang Diyos. At nang magbaba ngayon ng verdict, ang kanyang judgment ay, ikaw ay hindi guilty. Inosente ka. Ikaw ay napawalang sala sa mga akusasyon sa iyo. Bakit ka diniklarang napawalang sala ka? Dahil nanampalataya ka kay Jesus Christ. Tingnan niyo nagagawa ng paniniwala kay Jesus. Para kang nasa korte, o ikaw ay empleyado ng gobyerno para kang isinakdal sa sandigang bayan ng ombudsman. Di ba?
Kung ikaw ay empleyado ng gobyerno, kung ikaw ay pribado naman, isinakdal ka sa Manila Regional Trial Court. At doon ay nililitis ang kaso mo. At may mga taong pinapawalang sala, di ho ba sa korte? Ganyan din ang nangyari sa atin sa korte sa langit. May korte sa langit eh. Kung may court dito sa mundo, may korte rin sa langit. At doon sa korte sa langit, ibinabana ang hatol ng Diyos sa atin. At ano ang hatol ng Diyos? Pagpapawalang sala sa mga nagawa mong kasalanan. Pag pinawalang sala ka, ikaw ay diniklarang matuwid. Hindi dahil mabait ka. Ang totoo, guilty ka talaga eh. Kaya lang, grabe yung pagpapawalang sala sa atin. May umako ng kasalanan mo. Yung ginawa mong kasalanan, may umako. Sino? Si Jesus Christ. Sinabi niya sa judge kay Father, Father, ako po ang gumawa ng kasalanan iyan. Inosente po yan. Ako po ang inyong hatulan. At binayaran ko na po yung paghatol nang ako'y mamatay sa cross para sa Kanya. Ano gagawin ng Ama? Okay, sige. Mula ngayon, ikaw, Chelsea, ay pinawalang sala na. Ikaw ngayon ay matuwid dahil nanampalataya at nanalig ka sa ginawa ni Jesus sa cross para sa iyo. Yun po eh. Pananalig lang. Yan ang tinatawag na mabuting balita. At ito ang pinipitch ko sa inyo ay gospel. Gospel to eh. Yung pananalig lang, magpapawalang sala sa iyo sa lahat ng akusasyon ni Satanas. Amen? Pananalig mo lang. Kaya importante yung pananalig. Importante yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang linaw sa Roma 5, talatang 1, napawalang sala ka na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. At dahil diyan, mayroon ka ng mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka na kaaway ng Diyos. Maganda na ang relasyon mo ngayon sa ating Diyos. Next slide. Tayo po ay nagiging matuwid sa harap ng Diyos, ngunit ang ating pagiging matuwid ay malinaw na hindi mula sa ating sarili. Ito ay kaloob o regalo ng Diyos sa iyo sa pamagitan ni Jesus Christ. But ano ba nangyari? Nagkaroon ng pagpapalit ng mabayubay si Jesus sa krus. Nagkaroon ng tinatawag sa English na divine exchange. Kinuha ni Lord Jesus Christ ang kasalanan mo sa kanyang katawan nang siya'y nakabayubay sa krus. Hindi ka pa tao pero alam ng Panginoong Jesucristo kung ano mga kasalanang magagawa mo. Lahat ng yun, mga future sins mo, kinuha. Past, present, and future sins, dinala lahat ni Jesus Christ yung sa kanyang katawan nang siya nakabayubay sa krus. Tapos, yung kanyang pagiging matuwid, hinubad naman niya. Yun naman ang ibinigay sa iyo. Amen? Hinubad sa iyo ng Diyos lahat ng kasalanan. At isinuot niya yun sa kanyang katawan nang siya nakapako sa krus. Tapos, yun namang kanyang pagiging matuwid, hinubad naman niya, yun naman ang pinandamit sa iyo. Kaya nang tignan ka ngayon ng Diyos Ama, hindi na niya nakikita ang damit mo na makasalanan. Ang nakikita niya ay ang damit na matuwid ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Yun po, kapatid, ang nangyari rito. At nasa Bible yan, 2 Korinto 5, talatang 21. Ayan o. Ano ang sabi? Hindi nagkasala si Kristo. Wala naman siya kasalanang nagawa eh. Ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Paano siya ituturing? Kailangan ipapasa lahat sa Kanya. Ang kasalanan ng sanglibutan. Nasa Kanya lahat. Kaya itinuring siyang makasalanan. Upang sa pakikipag-isa natin, pakikipag-ugnayan natin kay Jesus Christ, maging matuwid naman tayo. Paano tayo magiging matuwid? Kasi nga, hinubad naman niya yung pagiging matuwid. Yun naman ang ibinihis sa iyo.
Naunawaan nyo? Kaya ang tawag ay gift of righteousness. Nang tignan ka ng Diyos, ang tingin sa iyo, matuwid. Pag tinitignan ka ni Satanas, ang tingin sa iyo, makasalanan ka. Pag tinignan ka ng Diyos, hindi ka na makasalanan, kundi taong pinawalang sala ng Diyos. Amen? Kaya ang tawag ay gift of righteousness. Dahil ikaw ngayon ay pinawalang sala ng Diyos. Kinakailangan pangatawanan mo yun. Maghahari ka sa buhay na ito. You will reign in life. Amen po ba? Ayan, tatlo yan. So yan muna kapatid na tatlong regalo ang aking iniiwan sa inyo. Unang regalo, the gift of salvation. Ikalawa, the gift of eternal life. Ikatlo, the gift of righteousness. Saka natin pag-uusapan ng ika-4, ika-5, ika-6, at ika-7. So, may tatlo kong binigay na down payment na regalo. Amen? Huwag kang papayag, lalabas ka sa lugar na ito. Hindi ka sure kung na-receive mo yung gift. Amen po ba? Kaya sa mga Kristiyano dito na iniisip niya, hanggang ngayon, galit sa iyo ang Diyos dahil sa nagawa mong kasalanan. Kasinungalingan ni Satanas yun. Amen? Hanggang ngayon, iniisip mo, galit na galit ang Diyos sa iyo. Hindi ka kayang pakinggan ng Diyos. Nagkakamali ka. Kasi hindi mo lubos na kilala ang Diyos eh. At hindi ka palabasan ng Bible, kaya kulang ka sa knowledge. Hindi mo ba alam, kapatid? Hindi mo pa nga nakukumit ang kasalanan niya, alam na ng Diyos makukumit mo yan. Kasama na yan doon sa dinala ni Jesucristo sa cross. Kaya ang forgiveness niya ay makakamtin mo pag lumapit ka sa Kanya. Lord, sorry po sa nagawa kong kasalanan. Anong gagawin ng Diyos? Automatic, forgiveness yun. Hindi yung, teka, sandali lang, mamamatay muna ako uli sa krus para sa iyo. Hindi na, isang beses lang mamatay si Jesus. Sapat na yun. Amen? Hindi laging namamatay si Jesus pag nagkakasala ka at para mapako siya sa krus. Di ba? Oras na nagsuri ka kay Lord ng buong puso, yung forgiveness ay nasa iyo agad. Hindi na kinakailangan maghanap ka ng asin at ang asin ay iyong ibubuhos sa sahig at luluhod ka sa ibabaw ng asin. Tapos kukuha ka ng pamalo, papaluin mo ang sarili mo, sasaktan mo. No need to do that. Maniwala ka lang. Lord, I do believe. Kasama itong mga ginagawa ko ngayon na kasalanan doon sa katawan mo nang mamatay ka sa krus more than 2,000 years ago. Para ako mapatawad. Lord, I ask, forgive me. Huwag mong pakikiramdaman. Magaang ba? Ay, mabigat pa rin. Wala pa, di pa ako pinapatawad. No. Claim it by faith that you are already forgiven. By faith! Claim it by faith, you are already forgiven. Tapos nakangiti ka na. Pinatawad ka na ni Lord. Pero si Satanas, laging hahabol-habol sa iyan. Hindi ka pa pinapatawad. Nakangiti ka na, sumibangot ka uli. Oo nga, papakiramdaman mo. Oo nga, hindi pa nga ako pinapatawad. Hindi mo na ako dadalo sa church ngayon. Hindi ako pinapatawad ni Lord. Ang pinapakinggan, ang bulong ni Satanas. Huwag niyong pakikinggan yun. Paniwalaan mo ang Bible. Hindi ka pa tao, may namatay na sa kasalanan mo. Hindi siya namatay for your past sin. Namatay siya for your past, present, and future sins. Amen? Kailan namatay si Jesus Christ sa cross? More than 2,000 years ago. Ang tagal na, hindi pa na-discover ni Ferdinand Magellan ng Pilipinas. Hindi ka pa tao. May namatay na sa kasalanan mo. Amen? Para mapatawad ka. O, tingnan mo, kailangan lang paniwalaan mo yun. At pag yan, piniwalaan mo, magre-revolutionize ang buhay mo.
mawawala ang condemnation sa heart mo, magiging masaya ka, at lalo kang makapaglilingkod sa Diyos. Lord, dahil ganyan ang ginawa mo sa buhay ko, magwo-worker ako. Tagalinis man lang ng comfort room, Lord. Ay pakiwari ko, ito lang ang pwede kong ipakita sa iyo. How much I appreciate your love to me. Kaya yung paglilingkod natin sa Diyos, pinapakita lang natin kung paano natin pinapakita ang pagpapasalamat sa kabutihan niya sa buhay natin. Yun po. Nagpapagamit ka. Sinasacrifice mo ang sarili mo. A-attend ka ng Sunday service na ito. Minsan umuulan, minsan baha, minsan sobrang init. Pero so what? Pupunta ka pa rin. Kasi gusto mong ipakita sa Panginoong Diyos how much you appreciate His goodness, His love, His kindness toward you. Amen po ba? Yun po yun. Kaya andito tayo, nagpupuri, sumasamba. Lord, napakabuti mo. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ko. Yun po yun. Kaya inspired ka magwalis, inspired kang mag-back up, inspired kang tumugtog, inspired kang maglinis, inspired kang mag-usher. Why? Because of the expression of your gratefulness sa pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Tingnan mo nung saan ka makakita. Hindi ka pa nakakakumit ng kasalanan, may namatay na sa gagawin mo pala na kasalanan, nakahanda na agad yung forgiveness ng Diyos. Hindi siya sinasabing, sige, magkasala ka pa. Hindi naman ganun. Huwag natin aabusuhin ang biyaya ng Diyos. Nasa Bible naman yun. Do not abuse the grace of God. Dahil doon sige, magkakasala pa ako. Kaya ka naman nagkakasala ang tunay na Kristiyano. Hindi naman niya pinaplano magkasala. Nasa ito, bago ka magkasala, paplanuhin mo. Wala nagpaplano ng kasalanan. Pag pinaplano mo ang paggawa ng kasalanan, hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka born again. Hindi ka ligtas. Pinaplano mo, kaya ka nagkasala. Hindi man siya pinlano Lord, di ko po sinasadya. Patawarin mo po ako. Pero kung sinasadya mong kasalanan, anong sabi ng Hebrews 10, verse 26, wala nang alay o handog pang natitira para sa iyo. Di ba? Sabi ng Bible. Kasi sinadya mo na siya Pinlano mo siya Mula ngayon, paplanin ko magnakaw. Papasukin ko ang bahay nila para pagnakawan ko si Brother Michael. Kukunin ko ang mga bilyon-bilyon sa kanyang bahay. Kapatid, pag pinlano mo ang kasalanan, malamang hindi ka born again. At anong sabi ng Hebrews 10:26? Wala nang handog o alay pang natitira para sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Unforgivable na yun sa Diyos. Kasi pinlano mo na siya. Anak ka ng Diyos Kaya ka nagkakasala, hindi mo siya pinlano. Dahil na lang sa weakness mo, kaya ka bumigay. Pero hindi mo siya pinlano. Amen? Amen? Kaya tandaan mo, sabi mo sa katabi mo, kapatid, nakakatatlo ka ng regalo Amen? May 7 pa. Sabi mo, may naghihintay pang 4 na regalo para sa iyo ang Diyos. Kaya tumayo tayong lahat, mga minamahal, at atin pong i-appreciate yung mga regalong ito ng Diyos, the gift of salvation, the gift of eternal life, and the gift of righteousness. Ipahayag natin yung kabutihan ng Diyos. Grabe. With matching iyak pa yan. With matching luha. Lord, ang bait-bait mo. Niriregaluhan mo ko. Libre yan, Walang regalong binabayaran. Ilan sa inyo ito nung kayo regaluhan, pinababayad sa inyo yung regalo na binigay sa inyo. Oy, 500 yung regalo kung yan, bayaran mo yan. Hindi na regalo yun kasi pinababayad sa iyo. Libre. Tatanggapin mo na lang. Amen? Ataas mo ang iyong kamay at tanggapin mo yung regalo na yan ng Diyos. At awitin natin ang the goodness of God.
of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Simulan When my natin sa life umpisa. laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Let's start from the start. Hilingan natin si Jinxky ang umawit. Jinx, paki-awit po yan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, or I will sing of the goodness of Father God. Rodel, ikaw naman ang susunod na aawit nun. Love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. At si Charities naman ang aawit. Kasunod. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Lahat tayo. I love you, Lord, for your mercy
citizens lang ang aawit. Senior citizens, I love you, Lord. I love you, Lord. Senior citizens, where are you? Love you, Lord. Okay, lahat ng senior citizen, lumapit po kayo sa harapan, hindi kayo marinig. Mga senior, 60 years old and above. All my day. Hindi kayo. Magpasalamat tayo kay Lord. Sino pinapayag natin ang goodness ni God sa ating buhay. Tumanggap tayo ng regalo ng kaligtasan, regalo ng buhay na walang hanggan, at regalo ng pagiging matuwid. Ang daming seniors dito eh. O sige ha, ready mga seniors? O bigyan ng mikropono ang mga seniors natin. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause I like you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Life you have been faithful. All my life You have been so, so good. so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the Amen. goodness Lahat ng of walang boyfriend at girlfriend, walang boyfriend at girlfriend, lumapit sa harapan dito. Awitin natin yan. Masaya tayo kahit wala ka pang boyfriend at girlfriend. Lapit sa harapan. Lahat ng walang boyfriend at girlfriend. Sige po, pakita natin kay Lord. Sige, lahat ng mga singles, walang boyfriend, walang girlfriend, lapit lang po. Walang boyfriend, walang girlfriend. Sige, lapit. Lapit lang. Huwag nyo nang ikahiya yan. O dito kayo. Walang boyfriend at walang girlfriend. Sa taas dyan, meron pa ba dyan? Na walang girlfriend, walang boyfriend. Kahit wala silang boyfriend at walang girlfriend, pero masaya sila. That's the manifestation of the eternal light on earth. Hallelujah. Sige. Okay? Abitin natin. I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
Lapit po kayo sa harapan. Yeah. Magpasalamat kayo, magtiklara kayo ng kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Kahit wala na ang mga asawa ninyo, kapatid, masaya kayo kay Lord. Sige, lapit sa harapan, mga biyuda at biyudo. Sige po, mga wala ng asawa, dati may asawa, kasama na rin ang mga iniwan ng asawa. Lapit na rin po sa harapan, dito sa harap. Dati may asawa, hindi sumakabilang buhay, kundi sumakabilang bahay. Lapit din po sa harapan. Ayan. Sige, abitin ninyo. I love you, Lord. Okay? Katapusan lahat ng married couples. Lumapit kayo sa harapan. Declare the goodness of God. Married couples, lahat ng mga asawa ninyo. Basta married ka o kahit wala ang asawa mo rito, lumapit ka sa harapan. At umawit ng the goodness of God. Ipakita natin sa Panginoon na tayo ay marunong magpadakila sa Kanya. Dumakila sa Panginoon. Sige, lahat ng married, lahat ng mga may asawa, lapit lang po. Sige. Sige po. Ayan, marami pang dumarating. Sige, lahat ng may asawa. Awitin natin yan. I love you, Lord. The goodness of God. Sige. Ayan, mag-special number ang ating mga married couples. Sige, lapit lang po kayo. Ayan. Ayan. Okay? Ayan. Naroon po sa harapan, yun pong parang karaoke natin. Sige. O, ready? Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
the goodness of Amen! Palakpakan natin si Lord. Salamat po, salamat. Salamat sa lahat ng mga sectors ng atin pong society na nag-offer kay Lord ng kabutihan sa ating mga buhay.